Noong unang beses kong tumapak sa unibersidad na iyon, pakiramdam ko agad na may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero habang naglalakad ako sa lumang pathway papunta sa enrollment building, para bang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko kahit tirik ang araw. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon kung saan normal lang makarinig ng kwento tungkol sa engkanto, tikbalang at kung ano-anong nilalang sa gubat. Pero hindi ako lumaking naniniwala roon. Para sa akin noon, mga kwento lang yun ng matatanda para takutin ng mga bata tuwing gabi. Kaya nga nang nakapasa ko sa isa sa pinakasikat na unibersidad sa Maynila, pakiramdam ko nagsisimula na talaga ang totoong buhay ko. Iniwan ko ang baryo, ang lumang bahay namin at lahat ng alaala tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko. Bata pa lang ako nang mawala sila sa isang aksidente sa daan habang pauwi galing palengke. Simula noon, lola ko nang nagpalaki sa akin. Hindi kami mayaman kaya halos mangiyak-ngiyak siya noong araw na umalis ako papuntang Maynila. "Mag-iingat ka roon ha," sabi niya habang inaayos ang kwentas na suot ko. Lumang pilak iyon na matagal ko nang nakikitang nakatago sa kanyang kabinet. "At kahit anong mangyari, huwag kang magpapagabi sa lugar na yan." Ngumiti lang ako noon. "La, university lang naman yon, hindi gubat." Pero hindi siya ngumiti pabalik. Tinitigan niya lang ako ng matagal bago marahang humawak sa pisngi ko. "Hindi lahat ng gubat may puno." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Sa unang linggo ko sa campus, maayos naman ang lahat. Tahimik akong estudyante, wala akong gaanong kaibigan dahil nahihiya pa ako at aminado naman akong probinsyana talaga ang dating ko kumpara sa ibang mga sosyal na estudyante roon. Madalas diretso dorm lang ako pagkatapos ng klase. Pero may isang bagay na napansin ko halos agad. Luma ang university namin. Sobrang luma. May mga bahagi ng campus na tila naiwan pa noong panahon ng Kastila. May lumang chapel sa likod ng Humanities Building na bihira kong makitang bukas. May abandonadong hallway sa East Wing na laging sarado at balot ng alikabok. At may napakalaking puno ng balete sa gitna ng campus na kahit tanghaling tapat ay tila madilim tingnan. Doon nagsimula ang lahat. Unang araw iyon ng klase namin sa Philippine Mythology. Late ako ng bahagya dahil naligaw ako sa lumang building. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong halos walang tao sa paligid. Tahimik. Sobrang tahimik na pati tunog ng sapatos ko ay parang umaalingaw-ngaw sa buong koridor. Pagdating ko sa classroom, bahagyang bukas ang pinto. At doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa harap ng klase habang may hawak na lumang libro. Matangkad, maputi, at sobrang gwapo sa paraang hindi normal. Hindi yung tipo ng gwapo na nakikita lang sa social media. Iba, parang may kakaibang bigat ang presensya niya sa silid. Nakaayos ang manggas ng puting polo niya pero bahagyang bukas ang ilang butones sa itaas, dahilan para makita ang bahagi ng dibdib niya. Maayos tingnan pero may kung anong mabangis sa aura niya na hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang buong klase habang nagsasalita siya. At sa maraming alamat tungkol sa engkanto, iisa lang ang laging pagkakamali ng tao. Huminto siya sandali, saka tumingin direkta sa akin. Hindi isipin na hindi sila totoo. Hindi ko alam kung bakit pero nanlamig agad ang batok ko. Napansin ng buong klase na nasa pinto lang ako kaya mabilis akong yumuko at pumasok. Nahihiya akong umupo sa bakanting upuan sa gitna habang ramdam ko ang tingin niya sa akin. "Miss, ikaw ba yung bagong transferee?" Mahina akong tumango. "Pasok ka." Mababa ang boses niya. Hindi galit, hindi rin mabait, pero parang may kung anong bigat na dumidikit sa bawat salita niya. Umupo ako ng tahimik habang pilit iniiwasan ang tingin niya. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Simula ng araw na iyon, parang may nagbago sa paligid ko. Napapansin ko tuwing klase niya ay biglang lumalamig ang classroom kahit sira naman ang aircon. Minsan habang nagtuturo siya tungkol sa mga nilalang sa gubat, tila nawawala ako sa sarili habang nakatingin sa kanya. Parang may humihila sa isip ko. At mas lalong kakaiba dahil pakiramdam ko, kilala niya ako. Hindi ko alam kung paano ko iyon ipapaliwanag noon, pero may mga sandali na tila alam niya agad ang sasabihin ko bago pa ako magsalita. Minsan habang nagdidiscuss siya tungkol sa sinaunang paniniwala ng mga Tagalog, bigla siyang tumingin sa akin. May mga taong matagal nang minamasdan kahit hindi nila alam. Hindi ko alam kung bakit parang para sa akin niya sinabi yon.
Lumipas ang ilang araw na pilit kong binaliwala ang kakaibang pakiramdam ko. Hanggang isang gabi, habang pauwi ako galing library, napadaan ako sa malaking puno ng balete sa gitna ng campus. Madilim na noon at halos wala ng tao. Habang naglalakad ako, may naamoy akong kakaiba. Parang amoy ng basang lupa pagkatapos umulan kahit hindi naman umuulan. Kapatos-putos, may narinig akong bulsong. Mahina, parang may tumatawag sa pangalan ko. Napahinto ako. Lumingon ako sa paligid pero wala namang tao. At doon ko napansin, may nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Matangkad, maputi at nakatitig lang sa akin. Nanlaki ang mata ko nang makilala ko kung sino. Professor ko, pero kakaiba siya. Hindi ko maipaliwanag pero sa dilim ng gabing iyon, parang mas maputla siya kaysa dati. At sa likod niya, tila may gumagalaw na anino na hindi mukhang tao. Unti-unti siyang lumapit habang hindi inaalis ang tingin sa akin. At sa unang pagkakataon mula nung dumating ako sa Maynila, tunay akong nakaramdam ng takot. Pero mas nakakatakot ang sumunod niyang sinabi. Hindi ka sana dapat dito. Hindi ko agad nagawang sumagot matapos sabihin iyon ng professor ko. Nakatayo lang ako sa ilalim ng malamlam na ilaw malapit sa puno ng balete, habang pakiramdam ko ay parang bumigat ang hangin sa paligid namin. Hindi ko maipaliwanag pero habang nakatitig siya sa akin, parang may kung anong malamig na dumadaloy sa buong katawan ko. Po? Mahina akong tanong kahit halos walang lumalabas na boses sa bibig ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin na para bang may iniisip na malalim. Napansin kong iba ang itsura niya kaysa sa nakikita ko tuwing nasa classroom kami. Mas seryoso, mas madilim ang mga mata niya. At sa hindi ko maintindihang dahilan, pakiramdam ko ay hindi talaga siya nababagay sa lugar na yon. Para siyang hindi tao. Biglang umihip ang malamig na hangin, dahilan para gumalaw ang mga sanga ng malaking balete sa itaas namin. Napalingon ako roon at halos mapaatras ako nang marinig ko ulit ang bulong. Pangalan ko. Mahina pero malinaw. Mabilis akong napatingin sa paligid ngunit wala naman akong nakitang tao. Umalis ka na rito, sabi niya sa mababang boses. Professor, kayo ba yung... Hindi ka dapat nagpapagabi rito. May kakaibang diin sa sinabi niya na para bang hindi simpleng taalala iyon. Para iyong babala. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong magtanong. Gusto kong malaman kung bakit parang kilala niya ako ng matagal. Pero bago pa ako makapagsalita, napansin kong tila may gumagalaw sa likod ng puno. Anino. Matangkad na anino. At sigurado kong hindi tao. Nanlaki ang mata ko at napaatras ako ng bahagya. Agad namang napalingon ng professor ko sa direksyon ng anino. Sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago ang ekspresyon niya. Para siyang biglang nagalit. Tumakbo ka. Sabi niya sa malamig na sabi. Ha? Ngayon na. Hindi ko na alam kung bakit pero sinunod ko agad siya. Mabilis akong tumakbo palayo habang hindi lumilingon. Naririnig ko ang malalakas na yabag ng sarili kong paa habang halos mawalan ako ng hininga kahahabol sa dormitory. Pagkapasok ko sa loob ng building, saka lang ako huminto. Halos nanginginig pa ang mga kamay ko noon. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang nakita ko sa ilalim ng balete. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin. At higit sa lahat, yung aninong gumagalaw sa likod niya. Kinabukasan, pilit kong kinumbinsi ang sarili kong baka pagod lang ako o guni-guni ko lang ang lahat. Pero pagpasok ko sa klase niya, agad bumalik ang kakaibang pakiramdam. Tahimik ang buong silid habang nagsusulat siya sa whiteboard. Parang walang nangyari kagabi. Nakaayos ulit ang polo niya. Maayos ang buhok, kalmado ang mukha. Ngulit nang lumingon siya sa akin, tila bahagya siyang natigilan. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ko ay kaming dalawa lang ang tao sa silid. Buksan ang libro sa page 42. Sabi niya,
Normal ang boses niya pero ramdam kong may kakaiba sa paraan niyang pagtitig sa akin. Habang tumatagal ang klase, mas lalo akong hindi mapakali. Pakiramdam ko ay may gustong sabihin ng professor ko pero pilit niyang pinipigilan ang sarili niya. At mas lalong nakakabahala dahil habang nagtuturo siya tungkol sa mga sinaunang nilalang sa gubatan, parang may kung anong bumabalik sa alaala ko. May mga engkantong hindi agad nagpapakita ng tunay nilang anyo. Sabi niya habang mabagal na naglalakad sa harap ng klase. Kadalasan, namumuhay sila kasama ng tao. Nagmamasid, naghihintay. Napahigpit ang hawak ko ng ballpen ko. Paano malalaman kung engkanto ang isang tao? Tanong ng isa kong kaklase na tila interesado lang sa topic. Sandaling natahimik ang professor ko. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iningat ang paningin patungo sa akin. Kapag pakiramdam mong kilala niya ka, kahit hindi pa kayo nagkikita. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Pagkatapos ng klase, mabilis akong lumabas ng room dahil hindi ko na kayang manatili pa doon. Pero habang naglalakad ako sa hallway, may narinig akong boses sa likod ko. Miss, napahinto ako. Professor ko, mag-isa lang siya sa hallway habang nakatingin sa akin. May problema ba? Tanong niya. Wala po. Hindi ka marunong magsinungaling. Hindi ko alam kung bakit pero lalo akong kinabahan. Napayuko ako at pilit iniiwasan ang tingin niya. Kagabi po, mahina akong sabi. Ano po yung nakita ko? Tahimik lang siyang sandali. Pagkatapos ay bahagya siyang lumapit. Mas mabuti nang wala kang malaman. Pero hindi ligtas para sa'yo. Napahinto ako tuluyan. Hindi ko alam kung ano ang meron sa mga mata niya pero habang nakatitig siya sa akin, parang may halong lungkot at takot. At bago pa ako makapagsalita ulit, may malakas na tunog kaming narinig sa dulo ng hallway. Parang may nahulog na bakal. Pareho kaming napalingon doon. Walang tao. Pero napansin kong biglang tumigas ang mukha ng professor ko. At pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang braso ko. Nanlamig agad ang balat ko sa hawak niya. Umuwi ka na agad. Professor? Please. Yun ang unang beses kong marinig siyang parang nagmamakaawa. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil biglang binitawan niya ang kamay ko saka mabilis na naglakad papunta sa madilim na hallway. At hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na umalis, sinundan ko siya. Tahimik akong naglakad habang palayo ng palayo kami sa mapaong bahagi ng campus, hanggang sa makarating kami sa lumang east wing ng university na matagal nang abandonado. Madilim doon, halos wala ng ilaw. Napansin kong may mga kakaibang simbolong nakaukit sa dingding habang lumalalim kami sa pasilyo. At sa dulo ng hallway, may pintong bahagyang nakabukas. Doon pumasok ang professor ko. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa siwang ng pinto. At halos mawalan ako ng hininga sa nakita ko. Nakatayo siya sa gitna ng silid na puno ng kandila. May malalaking simbolong nakaukit sa sahig. At sa harap niya, may matandang lalaking duguan na nakaluhod habang takot na takot ang mukha. Hindi mo siya dapat linalapitan, nanginginig itong sabi. Wala kang karapatang kunin siya. At doon ako tuluyang nanlamig nang marinig ko ang sumunod na sinabi ng matanda. Kapag nalaman nilang buhay pa ang itinakdang alay, hahanapin siya ng buong kaharian nila. Parang tumigil ang oras habang nakasilip ako sa bahagyang bukas na pinto ng lumang silid na iyon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang pagliyab ng mga kandila at ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi mo naiintindihan. Malamig na sabi ng professor ko habang nakatingin sa matandang duguan. Mas delikado kung lalayo siya sa akin.
Hindi mo na dapat siyang binabantayan. Halos pasigaw na sagot ng matanda kahit hirap na hirap itong huminga. Habang tumatagal, mas lalo siyang mapapalapit sa mundo ninyo. Tahimik lang ang professor ko. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya mula sa siwang ng pinto, may napansin akong kakaiba. Namumula ang mga mata niya. Hindi sobrang pula, parang ilaw. Mahina lang, pero sapat para manlamig ang buong katawan ko. Napaatras ako ng hindi sinasadya, dahilan para makalika ng mahinang tunog ang paa ko sa lumang kahoy na sahig. Agad na napalingon ng professor ko sa direksyon ng pinto, at sa loob lang ng 1 segundo, nagtagpo ang mga mata namin. Nanigas ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay wala na akong lakas tumakbo. Para bang may kung anong mabigat na puwersang pumipigil sa katawan ko. Mabilis siyang lumapit sa pinto at tuluyan iyong binuksan. Halos mawalan ako ng balanse sa gulat. "Bakit mo ako sinundan?" Mababa niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot. Naninginig pa rin ang tuhod ko habang nakatingin sa kanya. Mas malapitan ko nang nakita ang mga mata niyang tila unti-unting bumabalik sa normal. "Anong ibig sabihin nun?" Halos pabulong kong tanong. "Ano yung sinasabi niyang alay?" Tahimik lang siya. At mas lalo akong natakot dahil pakiramdam ko ay hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Mula sa loob ng silid, muli kong narinig ang mahinang pag-ubo ng matandang lalaki. "Tumakas ka habang may oras pa." Paos nitong sabi habang nakatingin sa akin. "Kapag nalaman nilang nasa kanya ka, hindi ka na nila pakakawalan." "Tumahimik ka," malamig na sabi ng professor ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot hindi lang dahil sa mga naririnig ko, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Parang ibang tao siya, o baka hindi talaga siya tao. "Professor," mahina kong sabi habang unti-unting umaatras. "Ano ba talaga kayo?" Tahimik. Napansin kong bahagyang humigpit ang panga niya bago siya tumingin sa akin ng diretsyo. Kung sasabihin ko bang hindi mo magugustuhan ng sagot, maniniwala ka ba? Bigla akong kinilabutan. At bago pa ako makapagsalita ulit, biglang namatay ang lahat ng kandila sa loob ng silid. Sabay-sabay, napuno ng kadiliman ng buong paligid. Napasingap ako sa takot nang makarinig ako ng kakaibang tunog mula sa likod namin. Parang bulong ng napakaraming taong sabay-sabay nagsasalita sa hindi ko maintindihang wika. Pagkatapos, may narinig akong mahinang tawa. Hindi normal na tawa. Manipis, haba, parang galing sa kung saan-saang sulok ng hallway. Biglang nagbago ang ekspresyon ng professor ko. "Tumakbo ka," mabilis niyang sabi. "Pero, ngayon na." Hindi ko na hinintay pang ulitin niya iyon. Mabilis akong tumakbo palabas ng East Wing habang halos madapa sa pagmamadali. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim ng hallway. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin ko, pero tuwing lilingon ako ay wala namang tao. Naririnig ko rin ang mga mahihinang bulong. Pangalan ko, paulit-ulit. Mas bumilis ang takbo ko hanggang sa makarating ako sa mas maliwanag na bahagi ng campus. Doon lang ako huminto habang hinihingal. Ngunit kahit nasa mataong lugar na ako, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Kinagabihan, hindi na ako lumabas ng dorm. Pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na may paliwanag ang lahat. Baka kulto lang, baka may sakit lang yung matanda, baka natatakot lang ako kaya kung ano-ano na naiisip ko. Pero habang nakahiga ako sa kama, hindi mawala sa isip ko ang sinabi niya. Kapag nalaman nilang buhay pa ang itinakdang alay, parang may lamig na kamay na humawak sa sikmura ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa malakas na katok sa bintana. Agad akong napabangon. Nasa 3rd floor ang kwarto ko. Walang dapat kumakatok doon. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana habang halos naririnig ko ang tibok ng puso ko. Tok, tok, tok. Mahina pero malinaw. Nanginginig ang buong katawan ko habang paulit-ulit kong naririnig ang mahinang tawa sa labas. Pagkatapos,
May narinig akong malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarta ko at narinig ko ang boses sa likod ko. Tumigil ka sa paglapit sa kanya. Napalingon ako agad at halos mapaupo ako sa gulat nang makita ang professor ko na nakatayo sa loob mismo ng kwarto ko. Hindi ko man lang narinig na bumukas ang pinto. Basang-basa siya sa ulan kahit hindi naman umuulan kanina. Nakatingin siya sa akin habang seryoso ang mukha. Paano kayo nakapasok dito? Hindi niya sinagot iyon. Lumapit siya sa bintana sa kabahagyang hinawi ang kurtina. Pagkatapos ng ilang segundo, muli niyang itong binitawan. Wala nang lalaking nakita ko sa labas. Tahimik siyang napabuntong hininga bago siya tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi nakaligtasan dito. Hindi ko alam kung bakit pero halina't sa gumaan ng loob ko, mas lalo akong natakot. Anong nangyayari? Halos iyaking kong tanong. Sino sila? Ano bang gusto nila sa akin? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan namin. At kung sasabihin ko bang mas mabuting hindi mo malaman? Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang natahimik ang buong silid. Tinitigan niya lang ako ng matagal habang tila may malalim na pagdadalawang isip sa mga ito. At sa unang pagkakataon, nakakita ako ng lungkot sa mukha niya. Dahil kapag nalaman mo kung ano talaga sila, mahina niyang sabi, masisira ang buhay na alang mo. Humigpit ang hawak ko sa kumot habang pilit kong pinipigilan ang panginginig ko. Kasama ba kayo sa kanila? Hindi siya agad sumagot, pero sapat na ang katahimikan niya para maramdaman ko na alam ko na ang sagot. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pagkaalis ng professor ko sa dorm room ko, pakiramdam ko ay may naiiwan siyang bigat sa buong paligid. Tahimik lang ang kwarto, pero hindi na iyon katulad dati. Para bang may malamig na anim na nakadikit sa bawat sulok habang paulit-ulit kong iniisip ang lahat ng nangyari. Kasama ba kayo sa kanila? Hindi man siya sumagot, sapat na ang tingin niya para maintindihan kong oo. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa unang klase ko. Nanatili lang ako sa dorm habang paulit-ulit na binabasa ang mga lumang mensahe ni Lola sa cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may mga bagay siyang alam na hindi niya kailanman sinabi sa akin. Naaalala ko tuloy ang mga pagkakataong ayaw niya akong paglaruin sa gubat noong bata pa ako. Kapag may piyesta sa baryo at inaabot kami ng gabi, lagi niya akong hinihila pa uwi bago mag-alas 6. At kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo sa dilim, sabi niya noon, huwag kang sasagot. Noong bata ako, akala ko matanda lang siyang praning. Pero ngayon, parang unti-unti nang nagkakadugtong-dugtong ang lahat. Bandang tanghali, hindi ko na kinayang kaba kaya nagpasisya akong tawagan siya. Mahina agad ang boses niya nang sagutin niya ang tawag. Nasa school ka ba? Wala po sa klase. Matagal siyang natahimik. May nangyari ba? Hindi ko agad alam kung paano ko sasabihin ang lahat. Paano ko ipapaliwanag na may mga nilalang akong nakikita, na may professor akong tila hindi tao, na parang may mga anim na sumusunod sa aking gabi-gabi. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang napahinga ng malalim sa kabilang linya. Nakita ka na nila, no? Parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa buong kong katawan. Lola, nanginginig kong sabi, ano bang nangyayari? Tahimik lang siya sandali. Pagkatapos ay mahina siyang sinabi, umuwi ka rito. Pero habang may oras pa, may kinalaman ba sina mama at papa rito? At doon tuluyang natahimik ang kabilang linya. Sobrang tahimik na halos marinig ko na lang ang mahinang paghinga niya. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw, mahina niyang sabi. At may mga utang na hindi basta nawawala. Nanlamig ang kamay ko sa cellphone. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi aksidente ang nangyari sa mga magulang mo. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko matapos kong marinig yun. Hindi ako agad makapagsalita.
Simula pagkabata, iyon na ang pinakamasakit na parte ng buhay ko. Ang paniwalaing nawalan ako ng pamilya dahil lang sa maling pagkakataon, dahil lang sa aksidente. Pero ngayon, anong ibig sabihin niyo? Halos pabulong kong tanong. Narinig ko siyang huminga ng mabigat. May ginawa ang pamilya natin noon at ikaw ang naging kabayaran. Biglang parang nawalan ng tunog ang buong paligid ko. Hindi ko maintindihan. May kasunduan. Parang kusang nanghina ang tuhod ko habang nakaupo sa gilid ng kama. Kasunduan kanino? Hindi agad siya sumagot. At noong magsalita siya ulit, halos pabulong na lang iyon. Sa mga hindi tao. Napapikit ako habang pilit pinoproseso ang lahat ng iyon. Lola, ano ba talaga ang professor ko? Muling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay mahina siyang sinabi. Tagabantay. Na lumalaki ang mata ko. Tagabantay? Matagal ka nilang hinahanap simula pagkabata mo, pero may isa sa kanilang tumangging ibigay ka sayo. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang punasok sa isip ko ang mga mata ng professor ko noong gabing nasa dorm siya. Yung lungkot at pagod na nakikita ko sa mukha niya na tila matagal na niyang pasan. Siya ba? Mahina akong sabi. Siya ba ang nagbabantay sa akin? Oo. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, nakaramdam ako ng kakaibang sakit sa dibdib. Dahil bigla kong naisip, ilang taon na kaya niya akong minamasdan. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko ay may kung anong bumaligtad sa buong mundo ko. Ang akala kong simpleng buhay ay tila may nakatagong katotohanan mula pa noong bata ko. At mas lalo akong hindi matahimik dahil habang iniisip ang professor ko ay hindi ko alam kung dapat ko ba siyang katakutan o pagkatiwalaan. Kinagabihan, pinilit kong pumasok sa library para maghanap ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng university. Doon ko nalaman ang mas kakaibang bagay. Mahigit 100 taon na pala ang campus at ayon sa ilang lumang artikulo na nakita ko, dating kagubatan ang mismong lugar kung saan itinayo ang university. May mga lumang kwento tungkol sa mga estudyanteng nawawala noon, may natatagpo ang ligaw ang isip sa loob ng campus, at may ilan daw na bigla na lang nawawala ng walang bakas. Ngulit may isang detalye ang tuluyang nagpanginig sa akin. May lumang litrato mula pa sa 1950s. Group picture yon ng faculty members. At naroon siya. Professor ko, parehong mukha, parehong titig, parang hindi man lang tumanda. Biglang nanginig ang kamay ko habang hawak ang lumang papel. Hindi posible yun. Mabilis kong binalikan ang ibang records at mas lalo akong kinilabutan nang makita ko siyang muli sa isang mas lumang litrato noong 1920s. Parehong tao, parehong mukha. Parang biglang sumikip ang dibdib ko habang nakatitig sa larawan. At bago ko pa tuluyang proseso ang lahat ng yon, may malamig na boses akong narinig sa likod ko. Hinanap mo talaga. Mabilis akong napalingon at halos tumigil ang puso ko nang makita siyang nakatayo sa dulo ng shelf. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang hawak niya ang lumang larawan niya. Wala na akong lakas magsinungaling. Hindi kayo tumatanda. Mahina akong sabi. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya umiwas ng tingin. Hindi tulad ninyo. Biglang nanlamig ang buong library. Napansin kong tila humina ang ilaw sa paligid namin habang dahan-dahan siyang lumalapit. At habang palapit siya, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang bagay na matagal ko nang pilit binabaliwala. Hindi lang takot, kundi parang matagal ko na talaga siyang kilala. Hindi ako agad nakasagot matapos niyang sabihin iyon. Nakatayo lang kami sa gitna ng lumang bahagi ng library habang mahina ang ilaw sa paligid namin. Pakiramdam ko ay parang unti-unting nawawala ang ingay ng buong mundo habang nakatitig ako sa kanya. Hawak ko pa rin ang lumang litrato kung saan malinaw na malinaw ang mukha niya kahit dekada na ang lumipas. Hindi normal yon. Hindi posible.
Pero habang nakatingin ako sa kanya, mas lalo kong nararamdaman na wala nang saysay ng paghahanap ko ng normal na paliwanag. Hindi kayo tao, mahina kong sabi. Hindi siya sumagot agad. Tahimik lang siyang lumapit hanggang halos isang dipa na lang ang pagitan namin. Napansin kong tila mas maputla siya ngayon kaysa dati at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng library, mas lalo kong nakikita ang kakaiba sa kanya. Sobrang tahimik ng kilos niya, parang hindi siya normal na humihinga. At matagal niyo na akong kilala, dagdag ko. Bahagyang gumalaw ang panga niya na para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya ang sarili niya. Oo, napahigpit ang hawak ko sa lumang larawan. Gaano katagal? Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana ng library kung saan makikita ang madilim na campus sa labas. Simula nung bata ka pa. Parang may humigpit agad sa dibdib ko. Bakit? Muli siyang tumingin sa akin. At kung sabihin kong hindi mo magugustuhan ang dahilan? Pagod na akong takot sa mga sagot. Tahimik ulit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang huminga. Dahil trabaho kong bantayan ka. Nanlamig agad ang buong katawan ko. Trabaho? Hindi ka dapat mawala sa paningin ko. Parang may kung anong mabigat na bagay na unti-unting bumabagsak sa isip ko habang pinuproseso ang lahat ng iyon. Naalala ko tuloy ang mga kakaibang bagay noong bata ko. Yung pakiramdam na may nakatingin sa akin tuwing gabi habang nasa bintana ako. Yung aninong minsan kong nakita sa likod ng puno malapit sa bahay namin. At yung paulit-ulit na bangungot tungkol sa lalaking hindi ko makita ang mukha habang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Bigla kong naisip, siya kaya iyon? Bakit ako? Mahina kong tanong. Napatingin siya sa akin ng diretsyo. Dahil ikaw ang itinakdang alay. Parang kusang nang hina ang mga tuhod ko matapos kong marinig iyon mula mismo sa kanya. Alam ko nang narinig ko yun noon mula sa matandang lalaki sa East Wing, pero iba pala kapag siya mismo ang sinasabi. Mas masakit, mas totoo. Ano bang ibig sabihin nun? Nanginginig kong tanong. Ano bang ginawa ko? Wala kang kasalanan. Bakit ako? Biglang natahimik ang buong library. Pagkatapos ay mabagal siyang lumapit hanggang halos magkalapit na kami. Napansin kong tila mas maputla siya ngayon kaysa dati at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng library, mas lalo kong nakikita ang kakaiba sa kanya. Sobrang tahimik ng kilos niya. Parang hindi siya normal na humihinga. Hindi ko makalimutan yung sabi ng matandang lalaki sa East Wing, yung dinindang nila, yung kwentong dirigahin daw, yung matandang lalaki nung naaksidente kami, at yung kakaibang sinulag niya sa kaliwang kamay ko. Totoo pala talaga ang lahat ng lahat, mahina kong sabi. Hindi siya umimik. At mas lalo akong nasaktan dahil habang tumatagal, mas lalo kong nakikitang tila ayaw rin niya sa lahat ng ito. Anong klaseng alay? Napapikit siya sandali. At sa unang pagkakataon, parang nakakita ko ng pagod sa mukha niya. Kapag dumating ang tamang panahon, mahinang niyang sabi, dadalhin ka nila sa lugar kung saan nagsimula ang kasunduan. Para patayin ako? Hindi siya agad sumagot. At sapat na ang katahimikan niya para maramdaman kong oo. Parang biglang nawalan ng hangin ang paligid ko. Mabilis akong napaatras habang pilit pinipigilan ng luha sa mga mata ko. Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Dahil habang wala kang alam, mas ligtas ka. Ligtas? Halos mapataas ang boses ko. May mga kung anong nilalang nang sumusulod sa akin gabi-gabi. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong lumayo sa akin. Ano? Humigpit ang panga niya habang tila may pinipigilang emosyon. Dahil habang mas lumalapit ka sa akin, mas lalo kang naaamoy ng mundo namin. Nanlamig ako sa paraan ng pagkakasabi niya ng salitang mundo namin. Parang tuluyan ko nang tinanggap na hindi talaga siya tao. Hindi ko alam kung bakit pero halip na tuluyang matakot, may parte sa akin na nasasaktan para sa kanya. Dahil habang nakatingin siya sa akin, pakiramdam ko ay matagal na siyang pagod. Matagal nang nag-iisa. At kayo? Mahina kong tanong. Ano ba talaga kayo? Matagal siyang natahimik bago sumagot. Isa ako sa kanila. Hindi ko alam kung bakit pero mas masakit pala marinig yung direkta.
engkanto kayo? Bahagyang tumanggo siya. At kahit inaasahan ko na ang sagot, parang may malamig pa ring na dumaloy sa buong katawan ko. Tahimik ang buong library habang nakatingin lang kami sa isa't isa. Hanggang sa bigla kong mapansin ang kakaibang bagay. May dugo sa gilid ng kamay niya. Nanlaki ang mata ko. Sugatan kayo? Mabilis niyang itinago ang kamay niya. Wala ito. Pero bago pa niya maiwas, nakita ko ang maitim na marka sa balat niya. Parang ugat na nangingitim pataas sa braso niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila nasasaktan siya. Ano yan? Hindi siya sumagot. Nungit maya-maya, mahina siyang huminga bago tumingin sa akin. Habang tumatagal, humihina ang sumpang nagtatago sa'yo. Hindi ko agad naintindihan. Anong ibig sabihin? Matagal kitang itinago sa kanila. Mababa ang boses niya, pero hindi habang buhay. Parang muling tumigat ang paligid ko. At kapag nakita nila ako, tahimik siya ulit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Kukunin nila ka. Hindi ko na malaya na nanginginig na pala ang mga mata ko. At sa gitna ng takot ko, may isang tanong na matagal nang umiikot sa isip ko. Kung trabaho niyong bantayan ako, mahina kong sabi. Bakit pakiramdam ko ay ayaw niyong ibigay sa kanila? Doon siya tuluyang natahimik. Matagal. Sobrang tagal na halos marinig ko na lang ang tibok ng puso ko. At nung muli siyang tumingin sa akin, doon ko unang nakita ang totoong emosyon sa mga mata niya. Hindi galit, hindi lamig, kundi isang bagay na mas nakakatakot. Dahil parang unti-unti na niyang minamahal ako. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa dorm matapos ang gabing iyon sa library. Ang malinaw ko lang na natatandaan ay ang paraan ng pagtitig niya sa akin bago siya tuluyang umalis. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. At mula noon, mas lalo akong hindi mapakali. Hindi na simpleng takot ang nararamdaman ko. Mas nakakatakot dahil habang lumalalim ang mga nalalaman ko tungkol sa kanya, mas lalo ko rin siyang naiisip. Kahit pilit kong sinasabi sa sarili kong imposible at mali ang lahat ng ito, hindi ko maitangging may parte sa akin na naaawa sa kanya. Dahil habang tumatabal, mas lalo kong nakikitang parang bihag din siya ng sumpang iyon. Ngunit kasabay nun, nagsimula ring lumala ang mga kakaibang pangyayari sa campus. May isang estudyanteng bigla na lang nawala matapos unamang magpaiwan sa library hanggang gabi. Kinabukasan, natagpuan siyang naglalakad sa gitna ng kalsada ng walang sapatos at halos hindi na makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit lang niyang sinasabing may mga matang nakatingin sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nun, may isa namang janitor na nagsabing nakarinig siyang nang iyak ng babae mula sa abandonadong East Wing kahit wala namang tao roon. Ayon sa kanya, nang sundan niya ang tunog, may nakita raw siyang mga taong nakatayo sa dulo ng hallway. Mga taong walang muka. Simula noon, kumalat na ang takot sa campus, kahit pilit iyong pinagtatakpan ng administration. Ngunit ako, pakiramdam ko alam ko na kung ano talaga ang nangyayari. At mas lalong lumalala ang pakiramdam kong may sumusunod sa akin. Minsan habang nasa cafeteria ako, bigla ko na lang mararamdaman na may nakatitig sa akin mula sa malayo. Kapag lilingon ako, may mga estudyanteng tila normal lang na nakaupo, pero may kakaiba sa mga mata nila. Parang hindi tao. Minsan naman habang naglalakad ako pauwi ng dorm, may maririnig akong mahihinang bulong mula sa mga puno kahit walang hangin. At gabi-gabi, paulit-ulit na bumabalik ang parehong panaginip. Nasa gitna ako ng madilim na kagubatan habang malamig ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. May mga kandilang nakapalibot sa akin habang may mga nilalang na nakatingin mula sa dilim. Hindi ko makita ang mukha nila pero ramdam kong nakangiti sila. At sa dulo ng kagubatan, nakatayo siya. Professor ko. Nakatitig lang sa akin habang may dugo sa magkabilang kamay niya. Pagkatapos ay mahina niyang sasabihin ng parehong salita gabi-gabi. Hindi kita kayang iligtas habang lumalapit ka sa akin. Nagigising akong hingal na hingal tuwing madaling araw. At habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan dahil pakiramdam ko ay hindi na simpleng bangungot iyon. Parang alaala. Isang gabi, matapos ang huling klase ko,
Nagpa siya akong dumaan sa likod ng Humanities Building para umiwas sa mataong daan. Madilim na noon at halos wala ng tao sa campus. Habang naglalakad ako, napansin kong sobrang tahimik ng paligid. Walang kuliglig, walang hangin, wala kahit anong tunog. At doon ko muling naamoy ang kakaibang amoy ng basang lupa. Bigla akong napahinto. Dahan-dahan akong lumingon sa paligid. At may nakita akong nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa malayo. Lalaki, matangkad, nakatitig sa akin. Nanlaki agad ang mata ko nang mapansin kong hindi gumagalaw ang mukha niya. Parang nakangiti pero walang emosyon. At habang nakatitig ako sa kanya, unti-unting nagdilim ang mga mata niya hanggang tuluyang iyong naging kulay itim. Bigla akong napaatras at doon ko narinig ang boses sa likod ko. Huwag mo silang titingnan ng matagal. Mabilis akong napalingon. Professor ko, bigla na lang siyang lumitaw sa likod ko na para bang matagal na siyang roon. Pagbalik kong tingin sa lalaking nasa ilalim ng ilaw, wala na ito. Parang hindi umiral. Nanlalamig akong tumingin sa professor ko habang pilit pinapakalma ang paghinga ko. Sino on? Tahimik lang siya habang nakatingin sa direksyon pinanggagalingan ng lalaki. Hindi lahat sa kanila kayang magtago bilang tao. Sinusundan nila ako? Oo. Direkta yung sagot niya at mas lalo akong kinakabahan dahil wala man lang pag-aalinlangan sa boses niya. Kaya bakit hindi niyo na lang sabihin lahat sa akin? Bahagya siyang napapikit bago muling tumingin sa akin. Dahil habang mas marami kang nalalaman, mahina niyang sabi, mas lalo kang nagiging konektado sa mundo namin. Bigla akong natahimik. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya ng salitang konektado. Parang hindi lang basta kaalaman ng problema. At ano bang mangyayari kapag tuluyan na akong naging konektado? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay maranhagan siyang lumapit. At some point, mahina niyang sabi, magsisimula ka nang makita ang totoong anyo nila. Parang may malamig na bagay na gumapang sa likod ko. At kapag nangyari yon, tahimik. Pagkatapos ay tumingin siya direkta sa mga mata ko. Hindi ka na nila hahayaang bumalik sa normal mong buhay. Hindi ko man namalayan na apaatras ako ng bahagya. At sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, nakaramdam ako ng galit. Kung alam niyo palang mangyayari lahat ng to, bakit hinayaan niyo pa akong pumasok dito? Tumigas bigla ang ekspresyon niya. Dahil mas ligtas ka rito kesa kahit saan. Hindi ako ligtas. Tumahimik ang paligid matapos kong sabihin niyon. At doon ko nakita ang kakaibang lungkot sa mukha niya. Alam ko, mahina lang yun pero mas mabigat pa kaysa sigaw. Bago pa ako makapagsalita ulit, bigla naming narinig ang malakas na kaluskos mula sa blakas ng mga puno. Pareho kaming napalingon at halos tumigil ang puso ko sa nakita ko. May 3 taong nakatayo sa dilim, ngunit habang unti-unti silang lumalapit sa ilaw, napansin kong hindi normal ang mga katawan nila. Masyadong mahahaba ang braso, masyadong maputla ang balat, at ang mga mata nila, puro itim. Biglang humigpit ang hawak ng professor ko sa pulsuhan ko. Atras, malamig niyang sabi. Ngunit bago pa kami makagalaw, ngumiti ang isa sa mga nilalang. At sa unang pagkakataon, narinig kong magsalita sila. Matagal naming kayong hinanap. Parang biglang nagyelo ang buong katawan ko matapos kong marinig ang sinabi ng nilalang na iyon. Matagal ka naming hinanap. Hindi ko mapaliwanag pero iba ang boses nila. Hindi normal. Parang maraming tao ang sabay-sabay nagsasalita sa loob ng iisang bibig. Habang nakatitig ako sa kanila, mas lalo kong nakikita ang tunay nilang anyo. Hindi sila tao. Kahit nakasuot silang parang ordinaryong estudyante, mali ang mga galaw nila. Masyadong mabagal, masyadong tuwid ang mga katawan. At habang nakatayo sila sa ilalim ng ilaw, tila hindi gumagalaw ang mga anino nila. Biglang humigpit ang hawak ng professor ko sa kamay ko. Huwag kang magsasalita. Malamig niyang sabi nang hindi inaalis ang tingin sa 3 nilalang. Isa sa mga ito ang bahagyang ngumiti. Oo nga pala, sabi nito habang nakatingin sa professor ko.
Matagal ka na naming hindi nakikita. Tahimik lang ang professor ko. Pero naramdaman kong bahagyang uminit ang balat ng kamay niyang nakahawak sa akin. Para bang may pinipigilan siyang kung ano sa loob niya. Umalis kayo. Malamig niyang sabi. Napangiti lalo ang nilalang. Hindi ka nang may tarapatang mag-utos. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumingin sa akin. At doon ko unang naranasan ang totoong takot. Dahil habang nakatitig siya sa akin, pakiramdam ko ay may kung anong pumapasok sa isip ko. May mga bulong akong naririnig sa tenga ko kahit hindi naman gumagalaw ang bibig niya. Umuwi ka na sa amin. Matagal ka nang hinihintay. Bigla akong napahawak sa ulo ko habang nanlalamig ang buong katawan ko. Agad akong hinila ng professor ko palapit sa kanya. Tumingin ka lang sa akin. Mabilis niyang sabi, hindi ko maintindihan kung bakit pero nang sundin ko iyon, unti-unting nawala ang mga bulong sa isip ko. At doon ko napansin ang kakaiba. Namumula na naman ang mga mata niya. Mulit ngayon, mas malinaw. Mas mabangis. Nanlaki ang mga mata ng tatlong nilalang nang makita nila iyon. Hanggang mayon, mahina nilang sabi, pinipili mo pa rin siya. Walang emosyon ang mukha ng professor ko habang nakatayo sa harap ko na tila hinaharangan ako mula sa kanila. Lumayo kayo sa kanya. Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Napansin kong nagsimulang gumalaw ang mga puno kahit walang hangin. At sa ilalim ng poste ng ilaw, tila hindi gumagalaw ang mga anino ng professor ko. At doon ko unang nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. May kung anong gumalaw sa likod niya. Parang mahahabang anino na unti-unting lumalabas sa katawan niya. Parang mga pakpak, ngunit hindi normal. Masyadong madilim, masyadong buhay. Bigla akong napaatras sa gulat. Napansin niya iyon. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong tila nasaktan siya sa reaksyon ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang ngumiti ng malapad ang isa sa mga nilalang. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya kung sino ka talaga. Biglang tumigas ang ekspresyon ng professor ko at hindi mo pa rin sinasabi. Dagdag pa nito habang nakatingin sa akin, na kapag dumating ang susunod na kabilugan ng buwan, siya na ang magiging susi sa pagbubukas ng daanan. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Anong daanan? Walang sumagot agad. Pero naramdaman kong humigpit lalo ang hawak ng professor ko sa kamay ko. Hindi mo kailangang malaman iyon. Hindi. Samantanang ilang araw na lang at dadalhin na siya sa kaharian. Biglang nanlamig ako. Kaharian. Hindi ko alam kung bakit, pero nang marinig ko ang salitang iyon, may kung anong larawan na mabilis na pumasok sa isip ko. Madilim na gubatan, malaking puno, at mga matang nagliliwanag sa dilim. Napahawak agad ako sa ulo ko habang biglang sumakit iyon. At sa gitna ng sakit, may isang naalala ako. Isang boses. Boses ng bata. Ako, bakit po malamig dito? Pagkatapos, may isa pang boses. Mababa, kalmado, dahil hindi ito mundo ninyo. Bigla akong napasinghap habang mabilis na bumalik sa kasalukuyan. Napansin agad iyon ng professor ko. Atras, mabilis niyang sabi sa tatlong nilalang. Ngulit ngumiti lang sila. Naalala na niya. At bago pa ako makahinga ng maayos, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Napuno ng kadiliman ang buong campus. Kasunod noong ay ang napakalakas na tunog mula sa ilalim ng lupa. Parang may napakalaking bagay na gumagalaw sa ilalim namin. Bigla akong napakapit sa professor ko habang nararamdaman kong umiikot ang paligid. Pagkatapos, may mga ilaw na nagsimulang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Maliliit, asul, parang mga alitabhap. Ngunit habang papalapit ang mga ito, napagtatandang kong hindi sila ilaw. Iyon ay mata. Dose-dosenang mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. At kasabay nun, may mahina akong narinig na awit.
Hindi ko maintindihan ang salita, pero parang matagal ko nang iyong narinig noon. Parang may bahagi sa akin na nakakakilala roon. Biglang humarap sa akin ang professor ko. Makikita ko sa mukha niya ang bagay na noon ko lang nakita ng malinaw. Takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Kailangan na nating umalis. Professor! Ngulit bago pa ako makapagsalita ulit, biglang lumuhod ang 3 nilalang sa harap namin at sa sabay-sabay nilang pagsasalita, tuluyan akong naninig. Malapit nang magising ang kaharian. Hindi ko na maalala kung paano kami nakaalis sa lugar na iyon. Ang natatandaan ko lang ay ang malamig na kamay ng professor ko habang mabilis niya akong hinihila palayo sa madilim na bahagi ng campus. Sa likod namin, patuloy kong naririnig ang mahinang pag-awit ng mga nilalang sa pagitan ng mga puno. Habang tumatagal, parang lumalalim ang boses nila. Parang may kung anong unti-unting gumigising sa ilalim ng lupa. Halos hindi na ako makahinga nang makarating kami sa lumang gusali malapit sa likod ng chapel. Doon lang siya huminto. Madilim sa loob ng lumang silid na pinasok namin. May amoy itong lumang kahoy at kandilang matagal nang namatay. Habang pilit kong pinapakalmado ang paghinga ko, tahimik lang siyang nakatayo malapit sa bintana habang nakatingin sa labas. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakikita ko siya sa ganoong anyo, mas lalo kong naisip na hindi talaga siya nababagay sa mundo ng tao. Parang matagal na siyang pagod. Anong ibig nilang sabihin? Mahina kong tanong habang pilit pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Anong kaharian? Matagal siyang hindi sumagot. At nang magsalipa siya, halos pabulong lang iyon. Lugar kung saan nanggaling ang lahi namin. Nanlamig agad ang batok ko. Totoo pala talaga. Bahagya siyang napapikit. Mas totoo kaysa sa iniisip mo. Tahimik na naman ang buong silid matapos noon. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lahat ng nalalaman ko. Kanina, mahina kong sabi, may naalala ako. Napatingin siya agad sa akin. At nung narinig ko yung awit nila, nahawak ako sa ulo ko habang pilit inaalalang nakita ko. Parang dati ko na siyang narinig. Biglang tumigas ang ekspresyon niya. Anong naalala mo? Huminga ko ng malalim bago magsalita. May kagubatan, tapos may malaking puno. Nanginginig ang boses ko habang unti-unting bumabalik ang imahe sa isip ko. At may batang ako roon. Biglang natahimik siya. At may kasama akong lalaki. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya umiwas ng tingin. Hindi ko makita ang mukha niya roon. Mahina kong dagdag. Pero pakiramdam ko, kayo yun. Parang mas lalong lumamig ang paligid. Pagkatapos ay marahan siyang napabuntong hininga saka naupo sa lumang upuan malapit sa dingding. At sa unang pagkakataon, mukha siyang natalo. Hindi mo dapat naaalala yon, mahinang sabi. Ano ba talaga ang lugar na yon? Matagal siyang tahimik bago sumagot. Hindi lahat ng engkanto nakatira sa kagubatan. May sarili kaming mundo, nakatago, at may mga daanang nagdurugtong doon sa mundo ninyo. Nanlamig agad ang mga kamay ko. At isa sa mga daanang yon, mahina kong sabi, nasa ilalim ng university na ito. Bigla kong naalala ang mga malalakas na tunog mula sa ilalim ng lupa kanina at yung mga matang lumilitaw sa dilim. Parang may malamig na bagay na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Kaya nila ako hinahanap? Hindi agad siya sumagot. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa akin. Dahil ikaw ang susi para tuluyang bubuksan ulit ang daanan. Parang nawalan ako ng hangin. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, yung katotohanang may ibang mundo pala sa ilalim mismo ng campus o ang malaman na konektado ako roon. Anong mangyayari kapag nabuksan yon? Biglang natahimik ang buong silid. At kapag nangyari iyon, mahinang sabi, hindi lang ikaw ang kukunin nila. Parang lalo akong nanlamig. Anong ibig nilang sabihin? Matagal lang sarado ang daanan. Tumingin siya sa bintana habang mabigat ang boses. At habang sarado iyon, limitado lang ang nakakapasok sa mundo ninyo. Unti-unti kong naiintindihan ang gusto niyang sabihin. Kapag tuluyang nabuksan ang daanan, mas marami pang makakatawid. Nahawak agad ako sa ulo ko habang parang umiikot ang paligid. Hindi ko na alam kung ano ang totoo.
Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ako. At halip na lamig o galit, pag-aalala ang nakikita ko sa mga mata niya. Bakit niyo ako pinoprotektahan? Mahina kong tanong, kung isa rin naman kayo sa kanila. Hindi siya agad nakasagot. Pagkatapos ay tumayo siya at mabagal na lumapit sa akin. Dahil hindi kanila tituturing na tao kapag nakuha kanila. Biglang sumikip ang dibdib ko. At kayo ba? Anong tingin niyo sa akin? Doon siya tuluyang natahimik. Sobrang tagal, at habang nakatitig siya sa akin, parang may kung anong pilit niyang nilalaban sa loob niya. Hindi ko na dapat sinasagot yan. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko matapos kong marinig yun. Hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro dahil sa lahat ng takot at gulo, may parte sa akin na gusto pa ring marinig ang sagot niya. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, biglang bumukas ng malakas ang lumang pinto ng silid. Pareho kaming napalingon. At halos tumigil ang puso ko nang makita kong sino ang nasa labas. Isa sa mga kaklase ko, si May. Ngunit iba ang itsura niya. Maputla, nanlalalim ang mga mata. At habang nakangiti siya sa amin, napansin kong tila hindi normal ang ngiti niya. Mabuti naman, mahinang sabi habang diretso kong tinitignan. At ikaw naman, matagal ka palang nagtatago sa kampanya ng itinakbang alay. Biglang humigpit ang hawak ng professor ko, ngunit mas lalo akong nanginig nang makita ang sumunod. Sa likod ni May, may mga aninong unti-unting lumilitaw mula sa dilim ng hallway, at lahat sila nakatitig sa akin. Hindi ako makahinga ng maayos habang nakatitig kay May. Kaklase ko siya. Kasama ko siyang tumatawa sa cafeteria ilang linggo lang ang nakalipas. Siya pa nga ang unang nagtanong kung gusto kong sumama sa org nila noon. Pero ngayon, pakiramdam ko ay ibang nilalang ang nakatayo sa harap ko. Masyadong malamig ang mga mata niya, at habang nakangiti siya, parang walang buhay ang mukha niya. Unti-unting lumalapit ang mga anino sa likod niya mula sa madilim na hallway. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang tunay nilang anyo. Hindi sila ganap na tao. May ilan na sobrang hahaba ang liig, ang iba na may tila walang malinaw na mukha. At lahat sila nakatitig sa akin. Biglang humakbang ang professor ko sa harap ko na tila hinaharangan ako mula sa kanila. Hindi niyo siya makukuha. Malamig niyang sabi. Napangiti si May. At hanggang kailan mo siya kayang itago? Biglang lumamig ang buong silid. Napansin kong tila nangingitim ang mga ugat sa leeg ng professor ko habang mahigpit niyang hawak ang kamay ko. Para bang may kung anong unti-unting lumalabas sa loob niya. At kung nalaman na ba niya ang totoo? Dagdag ni May habang nakatitig sa akin. Nasimulat sa Paul, ikaw ang dahilan kung bakit siya napunta rito? Nanlaki agad ang mata ko. Anong ibig niyang sabihin? Tahimik lang ang professor ko, at iyon ang pinakakinatatakot ko. Dahil tuwing hindi siya sumasagot, lalong nagiging totoo ang lahat. Unti-unting lumawak ang ngiti ni May. Hindi pa rin niya sinabi, mahina nitong sabi. Nakakatawa ka talaga. Tumigil ka, malamig na sagot ng professor ko. Ngunit tila lalo lang natuwa si May. Sige, sabi niya habang diretso akong tinitignan. Ako na magsasabi. Biglang sumikip ang dibdib ko. At noong bata ka, muntik ka nang mamatay. Parang may kung anong mabilis na sumagi sa isip ko. Madilim na kalsada, malakas na ulan, at dugo. Napahawak agad ako sa ulo ko habang unti-unting bumabalik ang mga imahe. Naaksidente ang mga magulang mo. Pero hindi ikaw. Bigla akong napatingin sa professor ko at doon ko nakita ang ekspresyon niyang matagal ng pilit itinatago. Sakit. Anong sinasabi niya? Nanginginig kong tanong. Tahimik lang siya. Ngulit maya-maya, marahan siyang huminga. And that night, mababa niyang sabi, ikaw dapat ang mamamatay. Parang tumigil ang mundo ko matapos kong marinig iyon. Hindi ako agad nakapagsalita. Pero hindi nangyari. Mahina akong sabi. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Dahil iniligtas kita. Biglang bumalik sa isip ko ang panaginip na paulit-ulit kong nakikita. Madilim na kagubatan, malamig na hangin, at isang lalaking nakatayo sa harap ko habang hawak ako sa mga bisig niya. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko habang tuluyan nang bumalik ang alaala. Bata pa ako noon, umuulan, at pagkatapos ng aksidente,
May kung anong mga nilalang na lumabas mula sa kagubatan malapit sa daan. Mga matang nagliliwanag sa dilim, mga bulong, at isang lalaking lumapit sa akin habang duguan ako. Siya, professor ko. Mas bata ang itsura niya noon pero parehong mga mata, parehong malamig na tingin. And from that night, mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin, "Hindi na kita iniwan." Nanlamig akong napaatras. Lahat ng kakaibang pakiramdam ko noon, yung pakiramdam na parang matagal ko na siyang kilala, totoo pala. Bakit? Mahina akong tanong habang naningilid ang luha ko. Tahimik lang siyang sandali. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa akin. Dahil nung gabing iyon, mahina niyang sabi, "Pinili kitang iligtas kesa sundin sila." Parang may kumirot sa dibdib ko. At bago pa ako makapagsalita, biglang natawa si May. At dahil dyan, malamig nitong sabi, unti-unti na ring namamatay ang pagkatao niya. Bigla akong napatingin sa professor ko at doon ko muling napansin ang maitim na ugat na gumagapang sa leeg niya. Mas malinaw na ngayon, mas malala. "Anong nangyayari sa inyo?" Natatakot kong tanong. Tahimik siya, pero si May ang sumagot. Habang mas pinipili ka niya, nakangiti si itong sabi. Mas nawawala siya sa sarili niyang anyo. Parang lalo akong nanlamig. At kapag dumating ang susunod na ritual, dagdag niya, dalawa lang ang mangyayari. Biglang tumihimik ang buong silid. Either ibibigay ka niya sa kaharian, dahan-dahang lumingon si May sa professor ko, o siya mismo ang magiging halimaw na kinakatakutan niyang maging. Biglang humigpit ang sikmura ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero mas natakot ako para sa kanya kaysa sa sarili ko. Mabilis akong napatingin sa professor ko, ngulit hindi siya makatingin diretso sa akin. Parang alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ni May. Tahimik ang buong silid habang nakatitig lang kami sa isa't isa. Hanggang sa marahan siyang lumapit sa akin. Makinig sa akin, mababa niyang sabi. Kapag dumating ang oras na hindi ko na makontrol ang sarili ko, bahagya siyang napapikit. At sinabi kong tumakbo ka. Unti-unti siyang tumingin sa akin. Tumakbo ka talaga. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay mawawala siya sa akin kahit hindi ko pa siya tuluyang nauunawaan. Hindi ko na alam kung gaano katagal kaming nanatiling nakatitig sa isa't isa sa loob ng lumang silid na iyon. Naririnig ko pa rin ang mahinang bulong ng mga nilalang sa labas habang unti-unting lumalalim ang gabi. Pakiramdam ko ay parang gumagalaw ang buong campus sa ilalim namin. Parang may kung anong humihinga sa kailaliman ng lupa. At habang nakatingin ako sa professor ko, mas lalo kong naiintindihan ng bigat ng lahat ng itinago niya sa loob ng maraming taon. Hindi lang pala ako ang nakakulong sa sumpang ito, pati siya. Biglang lumakas ang hangin sa labas dahilan para bumuksan ng malakas ang mga lumang bintana ng silid. Pumasok ang malamig na hangin habang sabay-sabay na nagtataasan ng mga kandilang nasa paligid. At pagkatapos nun, narinig namin ang tunog. Mababa, malalim, parang isang napakalaking pintong unti-unting bumubukas sa ilalim ng lupa. Biglang nagbago ang mukha ng professor ko. "Hindi," mahina niyang sabi. Napatingin agad si May sa labas, sa kadahan-dahang ngumiti. Gumising na sila. Kasabay nun ay ang malakas na pagyanig ng buong gusali. Napakapit ako agad sa mesa habang nagsisimulang mahulog ang mga lumang libro mula sa shelves. Sa labas ng hallway, narinig ko ang sabay-sabay na bulong ng napakaraming boses. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko kung gaano karami sila. Hindi lang iilan. Parang buon kagubatan ng gumising. Biglang hinawakan ng professor ko ang kamay ko. "Kailangan nating pumunta sa ilalim ng campus." Nanlaki lang mata ko. Bakit? Dahil nagsisimula ng bumukas ang daanan. At bago pa ako makahinga ng maayos, mabilis niyang hinila palabas ng silid. Habang tumatakbo kami sa madilim na hallway, pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod sa bawat galaw namin mula sa dilim. Paglabas namin sa likod ng chapel, doon ko nakita ang bagay na hindi ko kailanmang malilimutan.
Ang malaking puno ng balete sa gitna ng campus, nagliliwanag. Mula sa ilalim ng mga ugat nito, may mga kakaibang simbolong umiilaw habang tila gumagalaw ang lupa sa paligid. At sa hangin, naroon ulit ang awit. Mas malakas, mas malinaw. Parang may daan-daang nilalang na sabay-sabay umaawit mula sa ilalim ng lupa. Nanlamig ang buong katawan ko. At yun ang daanan? Nanginginig kong tanong. Tahimik siyang tumanggo. Habang nakatingin ako sa puno, may kung anong alaala ang tuluyang bumalik sa isip ko. Bata pa ako noon, at naroon ako sa mismong lugar na iyon. May mga kandila, may mga nilalang na nakapalibot sa akin, at may matandang lalaking nagsusulat gamit ang dugo sa lumang papel. Kasunduan. Bigla akong napasinghap habang napaatras. Napansin agad iyon ng professor ko. Anong naalala mo? May papel, mahinang sabi habang hawak ang ulo ko. May sinusulat sila. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. At sinunog ko iyon. Parang may malamig na bagay na dumaloy sa dibdib ko. Ano? Mabilis siyang tumingin sa puno ng balete. Ang kasunduan, mabigat ang boses niya. Noong gabing iniligtas kita, sinubukan kong sirain iyon. Biglang lumakas ang pagyanig ng lupa. At hindi naging sapat, mahinang kong sabi. Napakliklik siya sandali habang tila nahihirapang huminga. At kung hindi mo siya ibibigay, muling umalingaw-ngaw ang boses. Ikaw ang kukunin ng sumpa. Bigla kong naalala ang sinabi ni May. Kapag tuluyan siyang nawalan ng kontrol, siya mismo ang magiging halimaw. Mabilis akong napatingin sa kanya. At doon ko nakita ang bagay na pinakakinakatakutan ko. Unti-unti nang nagbabago ang mga mata niya. Hindi na lang basta namumula, parang may kung anong mabangis na pilit lumalabas sa loob niya. Tumingin ka sa akin, mahinang sabi niya habang pilit kinokontrol ang sarili niya. Ngunit nanginginig na ang boses niya ngayon. At kapag sinabi kong tumakbo, biglang napayuko siya habang tila may matinding sakit na dumadaan sa buong katawan niya. Tumakbo ka. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na matakot, mas lalo akong nasaktan para sa kanya. Dahil sa lahat ng taon na binantayan niya ako, ngayon ko lang naiintindihan kung gaano siyang nag-iisa. Bigla akong napatingin sa malaking puno ng balete. At doon ko muling nakita sa isip ko ang lumang papel na may dugo. Kasunduan. Hindi, mahinang sabi habang unti-unting nagkakaroon ng malinaw na idea sa isip ko. Patingin agad siya sa akin. Ano? Hindi kayo ang kailangang mamatay para matapos to. Biglang lumakas ang hangin sa paligid habang nakatingin ako sa puno. Ang kasunduan. Parang biglang natahimik ang professor ko. At kung may nagsimula nito, nanginginig kong sabi habang nakatingin sa mga simbolong umiilaw sa ilalim ng puno. Pwede rin itong tapusin. Nanlaki ang mata niya. Ngulit bago pa siya makapagsalita, biglang bumuka ang lupa sa ilalim ng balete. At mula sa kailaliman, may napakalakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong campus.